Yawarap sa inyo dyan mga tol. Tara, pag-usapan po natin itong bagay na isinusulong nga daw po. Sabi po dito sa panukala po na ito ay ibababa ang age of criminal liability sa 10 taong gulang. Inihain ito sa Senado. So ngayon, pag-usapan po natin yan kung ano po ang napakahalagang mga bagay na dapat malaman dito. Kung pabor man o hindi man pabor ang mga tao, ano yung mga punto na dapat tignan. Yan po yung pag-usapan natin sa video na ito. At sisimulan na natin yan, no? Hindi na natin pagtatagalin. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated kang palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! So yan nga mga tol, pag-usapan natin ngayon dito yan sa balita na ito ay sinasabi ay panukalang ibaba ang age of criminal liability sa age 10 or 10 years old, 10 taong gulang ay inihain po sa Senado. Ano po ang mga basihan po nila dito upang ito po ay gawin? Yan po yung panoorin natin sa video na ito. Ano yung mga kadahilanan, ano yung mga nakikita po nila bakit ito po ay gusto, no, sumaipasa o gusto magkaroon po ng ganito pong uri ng pagbabago sa ating batas. Play natin ang balita po nito bago tayo magbigay ng kompletong opinyon sa lahat po ng paksa na pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa mga krimeng nasasangkot ang ilang minor de edad, may panukalang inihain sa Senado na layong ibaba sa 10 ang edad na may tuturing ng may criminal liability. Pakinggan ang boses mo sa pagtutok ni Maki Pulido. Ditong Marso sa Parañaque, namatay sa saksak sa loob ng classroom ang isang babaeng grade 8 student. Kaklaseng lalaki ang suspect. Pareho silang edad 14. Kamakailan ninakawan at tinadtad ng saksak ang isang babaeng edad 19 sa Tagum City. Nahuli na ang 4 na suspect kabilang ang 3 minor de edad. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, sa unang 6 na buwan ng 2025, mahigit 2,200,000 ang mga kasong sangkot ang mga CICL o Children in Conflict with the Law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga kabataan edad 15 pababa walang criminal liability o hindi maaaring kasuhan o ikulong. Sa ilalim naman ng Republic Act 10630, itinakda sa 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Alright mga tol, dito sa part na to, no, kung atin pong titignan na mabuti, no, sabi po dito sa RA 9344, children 15 years old and below are exempt from criminal liability but subject to intervention. Children 15 to below 18 years old are exempt unless acting with discernment. So merong mga usapin ng discernment kung ito po ay nakakaunawa na talaga so ano yan ginawa. So paano natin malalaman yan? Napakahirap at napaka-controversial na usapin po talaga ito, no? At yung amendment, no, RA 9344 dito rin po sa screen na nakikita po natin ngayon. Children below 15 years old remain exempt from criminal liability. Pagkaunawa sa ginawa. Pero si senatuhan o ikulong. Panoodin po natin may Republic Act 10630, itinakda sa 15 to 17 years old ang discernment rule o pagkaunawa sa ginawa. Pero si Senador Robin Padilla na so dito, no, 15 years old remain exempt from criminal liability. So makikita natin sa part ng amendment dito na mga konting pagbabago ay sabi, no, same, children 15 years old and below are exempt from criminal liability. Ganun din, children below 15 years old remain exempt from criminal liability, no, but subject to intervention. Hindi ko lang mag-gets yung dito sa banda, no, subject to intervention. Anyway, halos pareho lang po ayon sa pagkaunawa ko, correct me if I'm wrong. But dito po nagkaiba ng kaunti bahagya dito sa
isa pang part, no? Children 15 to below 18 years old, no? 15 to 18, no? Between or 15 or 18. Yan po yung ayon sa aking pagkakaunawa na edad ay exempt unless acting with discernment. Ito pong the original threshold, sabi po. Threshold na sinasabi sa RA 9344. Pero si Sen. At dito po sa amendment na nangyari po dito ay yung the discernment, no? Dito na po sa may amendment na discernment rule applies to children age 15 to below 18. So between 15 to below 18, yung rules daw ng discernment ay applicable na dito sa age na dalawa na ito. Pero dito exempt unless acting with discernment. So sila'y exempted pa rin, no? Tama ba ako ng pagkaunawa? Exempted pa rin sila sa criminal liability unless acting with discernment. Ibig sabihin, naiintindihan. Unless naiintindihan na. So again, correct me if I'm wrong kung may mga mali akong sabi. Pero yun po, nakikita po natin dyan na dito mas maluwag yung sa original. No? Kasi 18 to 15 below 15 to below 18, so parang between 15 and 18 exempted pa rin. Pwede pa rin ma-exempt unless may discernment na daw. Sa amendment, discernment rules apply to children age. So may discernment na ito, 15 to 18. At ngayon, ang isinusulong po ay ito. Ginawa. Pero si Senador Robin Padilla naghain ng panukala para itakda na may criminal liability na rin ang batang 10 years old. Ito'y kung sangkot ang bata sa heinous crime o karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay, rape, kidnapping, serious illegal detention. Sabi dito, no? Notwithstanding with the foregoing, an offender above 10 years but below 18 years of age who committed heinous crime shall not be exempt from criminal liability. So from I think from 10 years old above ay hindi na exempted sa criminal liability. As simple as that, no? Tulad ng pagpatay, crime, kung sangkot ang bata sa heinous crime o karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay, rape, kidnapping, serious illegal detention kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, robbery with homicide or rape, carnapping kung saan pinatay o ginahasa ang biktima, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ng Council for the Welfare of Children, hindi totoong walang parusa ang mga batang sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Mandatory na ipapasok ang child in conflict with the law sa youth care facility o bahay pag-asa para matulungan ang kanyang rehabilitasyon, partikular sa edad 12 hanggang 15. Nasa batas din na sa kaso ng CICL, mamamagitan ang mga social worker ng DSWD. Dapat i-turn over sa kanilang mga magulang, kaanak o guardian at sasailalim sa community-based intervention program. Maliban na lang kung sa assessment ng social worker, kailangang dalhin ang bata sa isang youth care facility. Korte ang magdedesisyon sa ihahaing petisyon ng DSWD para sa involuntary commitment ng bata na hindi bababa sa 1 taon. Paano pag hindi na naman nagbago? At ibabalik mo siya ulit sa korte. Sasabihin ng korte dito, after ng 2 tsansa o mahigit pang tsansa ang binigay sa'yo, mukhang hindi ka talaga na-rehabilitate, doon po, yung i-execute na po yung judgment ng court. So, mali po na walang criminal liability, may proseso lang kung pinagdadaan. Masyado raw simpleng pagtingin sa komplikadong problema ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Hindi raw yan ang solusyon sa kalimitang ugat ng problema na matinding kahirapan at problema sa pamilya. We have to address poverty and underdevelopment. We have to support the family. Yung mga bata po na to, dahil po hindi pa buo ang isip nila, sila po ay biktima rin. Ang ilan sa mga nakausap namin, pabor sa panukala. May isip po ng mga ibang kabataan na hindi na sila gagawa ng ganun kasi nakasuhan na nga. At saka mali din talaga yung mga gawain ganun. Matatakot na yung mga bata. Kasama magulang at saka yung bata, ikakasuhan na rin. Sabi ng iba, sana may angkop lang na parusa dahil masyado pang murang edad na 10 taong gulang. Pwede po yung nanay din or yung magulang, pero may proper punishment din po na pwedeng maibigay sa bata para mas matutukan and makorek pa po sila at that young age.
napapabayaan. Kaya kung minsan po ang bata maagang naliligaw, alamin po muna kung ano po yung pinagdadaanan ng bata. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Alright mga tol. So, bago po tayo magtapos dito sa usapin po natin, ay ikaw ba ay pabor dito? No? Karamihan ay pabor. Kasi nakikita po natin mata sa mata, harapan, no? Sa mga pangyayari kaganapan ngayon sa iba't ibang lugar, iba't ibang oras, panahon at araw na may kinasasangkutan yung mga kabataan, especially dun sa mga underage, sa mga criminal actions na hindi dapat sila nagiging parte. So given, talagang dapat may criminal liability. At ang nagiging issue lang dito ay kung paano sila titimbangin. Yun ang magiging issue, titimbangin kung ito ba may discernment, nakakaunawa pa ba, no? Paano mo masasabi na sila ay walang unawa at hindi pa sila nakakaunawa? So yun ang magiging problema, no? Para maiwasan ang nangyari po dyan, diba? Syempre may proseso, gaya ng sinasabi po nung kanina, no? Nagpagsalita po yata yun. So, panayam na Super Radio kay Angelo Tapales, Executive Director, Council for the Welfare of the Children. So, hindi totoong walang pananagutan yung mga kabataan sa panahong kasalukuyan. Wala pa tong paghahain ng panukala na ito na pababain sa 10 taon. May pananagutan na nag-i-exist ang mga bata sa mga kriminal na liabilidad sa gobyerno, sa batas. Ang pinag-iingatan nila ay hindi maabuso, no? Yung pagkabata ng mga underage minor, 'di ba? Kasi lagi sinasabi to at talaga namang lahat maiintindihan yon na may pananagutan nga kung tutusin ang matanda sa mga bata. So, mahirap na usapin siya, pero 'di ba? Pag ipinasa kasi ito at pinababa sa 10 taong gulang, for sure, 'di ba? Merong matatapakang bagay na hindi nararapat. For example, ang rights ng mga kabataan, at ito po ay maaaring magdulot ng pagmamalabis na naman, no? Especially sa mga may katungkulan or pagmamalabis sa ibang kaparaanan na hindi pa natin maaaring naunawa, nakikita ngayon at ayaw na nating dumating sa mga sitwasyong ganon, no? Na merong bagay na pagsisisihan ng tao. So, ikaw, anong masasabi mo dito? Ako po'y naniniwala na dapat mas i-improve pa kung paano susolusyonan na ang mga kabataan ay dapat mailayo, maiiwas sa mga nagdudulot sa kanila ng paggawa ng krimen. Number 1, kahirapan at iba pang mga bagay. Pagpapataas ng liabilidad ng mga mas matatanda, 'di ba? Saka puntahan yung mga pangangailangan patungkol po sa mga kabataan na dapat talaga may pananagutan din naman. So, pwede naman pagsama-samahin yan, no? Mga suggestion nila, gaya ng sinabi kanina na isinusulong, ay kung ito ang kanilang mga ikinomit, pwedeng i-apply, no? Pero di natin alam, no? Paano kung yung robbery is under din ng isang mas nakatatanda at sila'y takot lang, sumusunod lang. Ang hirap, no? So, ikaw na masasabi mo, comment down below. Patuloy natin pag-usapan yan sa comment section. And please do not forget to subscribe para updated ka sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.